So ano nangyari at bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang wala. O tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, tatlo mangyayari. One, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ng senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh. So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel, o dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tignan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan ikulong. O okay na. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay. So sabi nung ibang mga senador, anong pwede natin gawin? Sabi ko, ayusin lang natin. 'Di ba? Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So for example, sa kuryente, di ba? Yan po ba ay batas lang o meron talagang kumikita dyan? Yung presyo ng langis, yan po ba talaga ay dala lang po ng conflict sa Middle East o meron po talagang mga oil companies na nagte-take advantage? Kaya marami nagagalit sa akin. Kasi whether yan po ay online gaming, whether yan ay vape, hindi ako pwedeng tumahimik dyan. Bakit? Mas takot po ako sa Diyos kaso sa tao. Di ba? So syempre po, gusto ko na may tiwala sa akin ang tao. But if it's a choice between one audience, God, and pagmamahal ng tao, ang pipiliin ko pagmamahal ng Diyos. So blessing sa akin ng Panginoon na nandiyan kayo at sumusuporta at lalo kayong dumadami na nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube at sa social media. Mamaya I'll go to talk about yung traditional media, no? So, nung ako'y tahimik, nagagalit si Senator. Nung ako'y nagsasalita, hindi naman araw-araw din yun eh. Sabi nila, araw-araw nagfe-Facebook. Tignan nyo po yung mga post ko. Hindi po araw-araw yun. I think it was 2024 or 2025 yung aking Cayetano in Action 365, no? At iba din mga topic natin doon. But ang point ko, nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya
na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon. But syempre, pagka medyo may sinabi na tingin ko ay kailangan sagutin, sasagot ako.